Hello. Good morning po sa bawat isa. Ngayon po, dako tayo sa ating session 2. Bago po tayo mag-start, manalangin po tayo mga kapatid. Let's pray po. Lord, we praise you and we honor you, O God. We welcome you in this place, Panginoong Diyos, and amin pong nilalapit, Lord God, ito pong panahon ng pagsasama-sama namin. Dalangin ko po, Lord God, may you open our hearts, our minds, Panginoong Diyos, para po aming makuha, Lord God, everything that you want to tell us, Lord God. I pray, Panginoong Diyos, maging napakalinaw, Panginoong Diyos, ng legacy, Lord, sa buhay po ng bawat isa sa amin. And Lord, I pray, amin pong maranasan ang kilos ninyo, samahan niyo po kami ngayon, Lord God. We praise you, we honor you. In Jesus' name, Amen. So, ngayon po, ang ating topic naman po kung kanina, God's heart, our vision, or our legacy. Ngayon naman po, ang topic natin is living the legacy. So, kung paano po natin ililive yung legacy na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Sige po, next slide. Tingnan lang po natin, according po sa Google, ayan, sabi dyan, ang ibig sabihin daw po ng legacy, or sa Tagalog po, pamana. Ang legacy daw, it is something that is passed on. So pag sabi pong legacy, ito yung ipinapasa natin. And sabi pa dyan, the legacy daw po, it is the long-lasting impact of a particular event or of a person's life. Isa pong example ng legacy or nung particular event na nagkaroon ng long-lasting impact is, for example, ang World War II or III. Di ba po, nagkaroon siya ng long-lasting impact that even sa history book natin, na pag-aaralan po natin, even today, or sa mga kabataan. So yun po yung ibig sabihin ng legacy. Ito ay pamana, ito yung merong long-lasting impact sa buhay ng isang tao or long-lasting impact sa buhay na kinreate mo dito habang nandito ka pa sa mundo. So ang tanong po, if yun ang legacy or ang ibig sabihin ng legacy is something that you will pass on or a long-lasting impact ng buhay mo, sabi po dito sa question, next slide, what do you want to be remembered for? So para po sa bawat isa sa atin, this is the question na pwede po nating i-ponder ngayon. Ano nga ba yung something that I want to be remembered for? We will all die po, diba? Lahat tayo mawawala dito sa mundong to. May nauuna lang, may mauhuli. Pero sa atin po, what do you want to be remembered for? Na kapag nawala ako, ito yung gusto kong maalala sa akin ng mga tao pag nawala ako. And next slide, what kind of legacy do you want to create? Anong legacy yung gusto mong gawin? Or anong legacy yung gusto mong makilala ka ng iba? Pero alam po ninyo, etong legacy na iiwan natin, we have to live it. Sabi nga po sa next slide, the legacy you live will depend on the life that you live. So yung legacy po na iiwan natin ay nakadepende sa buhay na nilive natin habang nabubuhay pa po tayo. So in short, you live what you live. Parang iiwanan mo kung ano yung buhay na nilive mo here in this world. So parang yung sabi nga po kanina, na kung paano ka namuhay, it's either it will impact negatively or positively yung mga iiwanan mo. So, you live what you live. Iiwan po natin kung ano yung life na ipapasamuhay natin sa atin pong lifetime here in this world. Ngayon po, ang tanong, how to live the legacy? Paano po natin ililive yung legacy na iniwan ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin as a church, as a universal church, and bilang mga disciples niya? Sige po, may two major points lang po ako how to live the legacy. And the first point is, live by faith. Alam ko po, we often hear this praise. Di ba po, even sa mga worship songs na kinakanta natin, live by faith, not by sight, faith over fear, pasunurin mo yung emosyon mo, yung sitwasyon sa pananampalataya mo. But what does it really mean to live a life of faith? Ano ba talaga yung buhay na naglilive ng may pananampalataya? Sige po, meron po akong these men and women in the Bible that have lived a life of faith. Punta po tayo sa Hebrews 11. Yan. Hebrews 11, verse 1 and verse 2. Sabi po sa verse 1, now faith
is confidence of what we hope for and assurance about what we do not see. Pero sabi po sa verse 2, this is what the ancients were commended for. So, na-commend po ang mga ancients, namatay na sila, nag-live sila ng legacy nila, pero dahil sa pananampalataya nila, dun sila na-commend. Not because they were rich, they were popular, known, or they're influential, they were commended because of their faith. Kaya mga kapatid, if we want to live the legacy, we need to live by faith. Kailangan makapamuhay tayo ng may pananampalataya, gaya ng mga taong to. Kasi sa dulo ng buhay nila, namatay sila ng merong pananampalataya. Pero paano? How have they lived the legacy? Sige, tingnan lang po natin na Hebrews 11 lang po tayo because this is yung chapter ng pananampalataya. Tingnan po natin kung paano nag-live by faith itong mga taong to na sa dulo ng buhay nila, na-commend sila ng Lord and they were called blessed because of their faith. Sige po, next slide natin. First, by faith, we will live a life of obedience and submission to God. Next slide po. Ito po, yung buhay ni Sarah and ni Abraham, sabi dyan, nang subukin ng Diyos, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring manganak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. By faith po, nagkaroon siya ng anak. By faith, nag-bear yung asawa niya, si Sarah, even past na yung menopause na po si Sarah. So next po, isa dito, ayan, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din, by faith din, yung nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Kasi po ang Diyos, nangako siya kay Abraham na magkakaroon ng singdami ng stars in the sky and sand in the seashore, yung descendants niya. Ibig sabihin, yung bang napakarami, ganun kadami. Pero ang anak niya, wala pa. Ngayon, nung binigyan siya ng Lord ng isang anak, pinapa-offer pa sa kanya. Pero by faith, in-offer niya yung anak na yun. Pero alam po natin na hindi yun natuloy. So living a life of faith is living a life of obedience and submission sa Panginoong Diyos po natin. So living a life of faith, ito yung may constant obedience and submission ka kahit costly. Maraming hihingiin ng Lord, may mga bagay na kailangan kang isuko at bitawan, gaya ni Abraham, binigay niya si Isaac, pero this is what it means to live a life of faith like Sarah and Abraham. So number 1 po, if we want to live the legacy, we need to live by faith through obedience and submission to God. Pero pangalawa naman po, next dyan, live an extraordinary life. By faith, you will live an extraordinary life. Tignan po natin, Hebrews 11 pa rin po, verse 32. Sabi dyan, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel at mga propeta. Next slide. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leyon. Next, dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagluwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng ayan, yun pa rin po yun. So, napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Next slide, sila'y may hina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. And next slide, dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhaying muli. So, may kita po natin, first, when we talk about faith, ang magka-come up into our mind is to live a life of obedience and submission, just like Sarah and Abraham. Pero in the list of, dun sa Hebrews 11, nung mga taong may pananampalataya, kinommend din po ang buhay ng mga taong nagle-live ng life na extraordinary. Kung makita niyo po yung buhay nila, they were living a life of miracle, of successes. Yung buhay nila, nakakapagtagumpay sila, marami silang natatalong mga kalaban, sabi nga doon, nabuhay yung mga patay, nagle-live sila ng extraordinary life.
So living a life of faith is living a life of extraordinary. Kung mapapansin po ninyo, anong kabaliktaran ng extraordinary? Normal lang, 'di ba? Ayun po yung isa sa mga bagay na gustong the enemy would love for us to believe is that you're just a normal Christian. Yung mga miracles, signs, and wonders, para lang yan sa super Christians gaya nila pastor. That's what the enemy wants to put into our hearts and into our minds na normal Christian lang tayo. Hindi tayo for extraordinary. Pero ang mga na-commend sa Hebrews 11 are those na extraordinary. Kaya po tayo ngayon, kinokol tayo ng Lord, if we want to live a life of legacy, we need to live a life of extraordinary. Excellence po, nagtatagumpay, kasi yun po yung tawag sa atin ng Panginoong Diyos. So una, submission and obedience, pero above all, dinedesire ng Lord yung extraordinary life for you. Nothing will please our God more than seeing you reach your highest potential. Tayo po dito, di ba po, noon, hindi natin kita yung galing sa atin, hindi natin kita na kaya pala natin mag-share sa mga tao, hindi tayo matalino, hindi tayo yung palaging pinipili, o kaya sa school, ganyan, hindi tayo yung honor students. Pero, ang Lord, nais niya na makita mong meron kang mataas na potential to win this world for Him. Yun po ang nais ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya kung ang excuse po natin, powerlessness, o kaya ang excuse po natin kasi mahina tayo, we will no longer make excuses for powerlessness because powerlessness is inexcusable. Kasi po, ang Panginoong Diyos, ang God natin. Kaya niya ang lahat, ang pinapagawa niya lang, sumunod ka sa Kanya ang power. So, hindi po excuse na mahina ka at wala kang kakayahan. Gets po natin? May kita din po natin yan dito sa Mark 16:17-18. Sabi po dyan, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. For pastors daw po ba? For primary leaders daw po ba? Sabi po dyan, ang mga sumasampalataya. Sa English, for those who believe. So kapag tayo po namuhay ng may pananampalataya, we can do this. We can perform a life of extraordinary life because we have faith. Okay po, that's how we live the legacy. We live by faith, una, submission and obedience to God, completely, gagawin po natin. Pero pangalawa, we will live a life of extraordinary. Kaya mga kapatid, kaya po natin to. Dahil ang may pananampalataya, or pananampalataya lang ang qualification for us to perform miracle signs and wonders. Kaya nga po sabi, diba, ang same God na nag-raise kay Jesus from the dead, ang same God na nag-perform ng miracle signs and wonders noon, ang naghiwalay ng dagat para makalakad ang Israelites, yung same God na meron tayo ngayon. What we need is to live by faith. And that's how we live the legacy po. Okay po? So, and alam po ninyo, isa din sa will ng Lord is that when we live a life of miracles, yung extraordinary life, ito din yung i-raise up natin na generation. Yung generation na openly ide-display yung raw power ng God natin. So dito po tayo tinatawag ng Diyos, makapamuhay ng extraordinary life by faith. Hindi po natin kaya on our own, pero by faith. Okay po, so number 1, live by faith, by obedience and submission to God. Pero pangalawa, by faith, we will live an extraordinary life. Pero next naman po, may kita din po natin to sa Hebrews 11, live a life that endures hardship. Sige, ituloy po natin yung Hebrews 11 kanina. Story lang po to ng men and women in the Bible na profoundly nakapag-live ng legacy. Dito po sa Hebrews 11:35b to 38, may mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Next slide. Meron namang hinamak at hinagupit at meron ding ibinilanggong nakakadena. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Next,
Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yugngib at lungga sa lupa. So look at their faith. Kaya po, if we want to see an example ng buhay na nag-live ng life nila ng may legacy, we need to go here sa Hebrews 11. Una, nakita natin yung buhay ni Abraham and ni Sarah, living the life of obedience and submission. Nakita din natin yung buhay nila Samson, Gideon, ng mga prophets na nakapag-live sila ng extraordinary life. Pero isa din sa kinomend ng Lord na pananampalataya is by faith, you will live a life that endures hardship. Kasama po sa paglilive ng legacy ang makapamuhay na ine-endure po natin ang hirap. Hindi po natin kayang malive itong legacy na by faith kapag po we only want a good and comfortable life. Kasi po ang paglilive ng faith ay pag-endure ng hardship. So you cannot fully live by faith if you cannot endure. Kasi po ang pananampalataya, hindi lang siya all about the blessings of the Lord, that the Lord will open the floodgates of heaven to bless your life. Pero this is also all about enduring hardship, kung paano ang Panginoong Diyos. So living a life of faith, straight up hindi po patungkol sa atin, kundi para sa Panginoong Diyos. Not about your name, not about your glory or fame, not about what you reach in life, not about how far you've become. Kasi hindi po ganun ang pananampalataya. Hindi siya nakafocus lang sa sarili mo or sa buhay mo lang. Yung paglilive din ng faith na to, na nag-i-endure ng hardship, hindi siya for conceited Christians na may selfish ambition lang, who will use God for your dreams and aspirations mo sa buhay. Hindi po siya for those people. Pwede siya doon. Pwede for these people, pero babaguhin ng Lord. Kasi po ang pag-live ng pananampalatayang nag-e-endure ng hardship, hindi siya for conceited na mga Kristiyano, or about sa sarili lang, o kaya about sa mararating ko lang sa buhay, o kaya patungkol sa I will use God to make my dream happen, or my aspirations in life mangyari. Pero hindi po ganon. Tinatawag tayo ng Lord to endure hardship all the more. Pero alam niyo po, partly yes, totoo naman po, di ba po promise ng Lord yun, God will bless us, God will open the floodgates of heaven para mabless niya tayo. Pero living by faith is not all about that. Look at them. Yung mga tao kanina, kinommend sila ng Lord, tinawag silang blessed dahil sa hardship nila. Hindi because inopen yung floodgates of heaven para yumaman sila. Hindi po ganun, di ba? Ang nangyari po, nag-endure sila ng hardship at tawag pa rin sa kanila ng Diyos, blessed sila. Kasi nag-endure sila ng hardship. So, kung makikita po ninyo na torture sila, na chain, imprisoned, tapos pinut to death sa pagbato lang sa kanila ng mga bato, they were killed by sword. That was the hardship na i-endure natin by faith. Pero alam niyo po sa atin, hindi naman ganun eh. Sa atin, mag-share ka lang ng gospel, maglalaan ka lang ng 1 to 2 hours para magpunta sa campus, sa workplace, sa community, para i-share ang Lord Jesus. Babawas ka lang ng 50 to 100 pesos para sa merienda ng mga tinuturuan mo or para sa pamasahe nila. Mapapagod ka nga lang kakasalita for hours. Maglalakad ka sa init ng araw. But this is how we live by faith today. Hindi na po gaya ng in-endure na hardship nung mga naunang Kristiyano. So tayo po, if we will live by faith, we have to endure yung hardship ng nakasama sa pananampalataya na meron tayo. Di po nakaka-inspire yung buhay ng mga men and women in the Bible na nag-live ng buhay nila by faith. Nakaka-inspire na mag-live ng same faith na meron sila to obey and love God as they did. And that was exactly the legacy that I am talking about. Yun din po yung gagawin natin. We will create a lasting legacy. Sige po, next slide. We will create a lasting legacy that will continue to impact others long after you're gone. Na kahit wala ka na sa mundong to, mapag-uusapan pa rin yung buhay mo dahil sa pananampalataya na meron ka. Ganun po ang nais ng Lord. I don't know about you, but as for me, I would love to do this kind of faith. I would love to live the legacy and to live by faith.
for us to live, for us ay iwan nating legacy. Sabi nga po sa verse 39, balik lang tayo sa Hebrews 11 ulit, verse 39a, sabi dyan, at dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. This is the legacy that I am talking about. Ang sabi sa pananampalataya na meron sila, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang legacy or pamana na kailanman hindi makakalimutan. Next slide po, sabi dyan, silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Nawala sila sa mundong to, pero ang dala-dala nila, pananampalataya pa din. Hanggang sa huling hininga ng buhay nila, may pananampalataya pa rin sa Diyos. And yun po, they have fought the good fight of the faith. Yun din yung ine-encourage sa atin ni Paul sa 1 Timothy 6:12. Sabi niya po dyan, fight the good fight of the faith. Ilaban natin yung pananampalataya natin hanggang dulo po. So, pipili ka lang how you want to create a legacy. Either a legacy for your name or for the Lord. Yun lang po eh. Ang question nga, kunyari man na i-continue ni Lord ang Hebrews 11, yung chapter ng mga taong may pananampalataya sa Diyos, maisulat kaya yung pangalan mo because of your faith? Kung i-continue ng Lord ang Hebrews 11, maisulat kaya yung Denise doon because of her faith? Maisulat kaya tayo because of the faith na meron tayo? And binasa yun at patuloy na binabasa hanggang sa next generation. Yun po exactly yung legacy na gusto ng Lord na maiwan natin. Living the legacy. Living the legacy that we will live. Okay po, so yun po yung first point is live by faith. To live the legacy, you have to live by faith. And pangalawa naman po, yung second point is, finish the will of God in your life. As a Christian, hindi po tayo nabuhay lang para mamatay, di ba po? Hindi naman tayo andito lang para mamatay. Yun po yung kaibahan natin sa mundo. We all have a purpose to live. And our purpose, yun po yung it makes us alive. Yun po yung nagbibigay sa atin ng reason to continue this life. Pero alam niyo po, totoo yun kasi in science lang, in psychology, meron daw association yung life purpose at mortality. Pag sabi pong mortality, death rate. Yun. Pero sa US po na study yun. Sabi dun sa NIH or National Institutes of Health na significantly associated ang purpose ng buhay sa mortality or all cause of mortality, na yung mga purposeless people daw po, they tend to develop depression, anxiety, and other mental health disorders. Kaya po tayo, hindi tayo gaya nila because we have a purpose na nililive out. Ang purpose po natin, ano po yun? Sige, next slide. Sabi po dyan, sa Matthew 22:37-40, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. So ang purpose po natin basically is to love God and love people. Ito po ang tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin, to love God and to love yung mga tao. Sa 1 Peter 2:9, sabi po dyan, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So tayo daw po, pinili tayo ng Diyos. We are the royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Ano daw po ang purpose natin? That we may declare the praises of Him who called us from darkness into His wonderful light. So ito po ang will at ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. We will declare the praises of our good Lord. Yun po yung will na i-finish natin. Will ng Lord na i-finish natin. And sa next slide, isa din po ito sa Matthew 28:19-20. Nakabisa na po nating lahat. Sabi po dyan, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Isa po sa iraron natin na vision, una, declare the praises of Him na tinawag tayo from darkness to light, pero pangalawa, for us to go and make disciples. Tinatawag po tayo ng Lord para mag-go and make disciple at ituro lahat ng itinuro niya rin sa atin and makasunod tayo sa kinommand niya.
Alam po ninyo, ang Lord natin, He is a generational God. He is the God who always considers the next generation. Lagi niyang kinoconsider ang next generation. Tignan po natin sa Psalms 78:4, we will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. So ito po yung pinagagawa sa atin ng Lord. We will tell them about God in our lifetime, pero makaabot sa next generation. And sa next slide nga po, sa Psalms 102 verse 18, let this be written for a future generation, that a people not yet created may praise the Lord. So our God is a generational God. Lagi niyang i-consider at lagi niyang pahalagahan ang next generation. At ang Lord natin, humahanap siya ng mga disciples who will live the days for ililive yung buhay nila for the days that they will not see. Di ba po meron tayong mga, after this life, we will not see what's next. After this life, hindi na natin alam what's next. Pero na ang Lord, naghahanap siya ng mga disciple na maglilive ng buhay nila for what we cannot see na mga araw at panahon. So, naghahanap po ang Lord, just like si Abraham, namatay siya, hindi niya naman nakita yung pangako eh. Si Abraham po, di ba ang promise sa kanya ng Lord, sing dami ng bituin sa langit, tapos sand in the seashore, ganun daw kadami, pero namatay siya without seeing the promise. Hindi niya naman talaga nakita eh, pero nakapamuhay siya ng legacy or naglive siya ng may legacy kasi naiwanan yon at tayo ngayon na pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod niya. Gets po natin, ganun din yung gusto nating gawin. Ganun din yung hanap ng Lord sa bawat isa sa atin, that we will live for days that we will not see. And next naman po, ang Lord naghahanap din siya ng mga disciples who will build a legacy that would outlive our little life and little names. Yung i-outlive natin yung buhay na meron tayo. And who will focus first on living a life that will tell the next generation about our God, and who will concern ourselves to pass Jesus to the next generation. Ito po ang tawag ng Lord sa bawat isa sa atin. So we need to live a legacy of building the next generation or building the next generation leaders. So tinatawag po tayo ng Lord para i-build ang next generation. Kung mapapansin niyo po, yun ang heart ng ating pastor, diba? Na nais niya na meron tayong papasahang next generation hanggang sa pagdating ng Lord, may nakatayong taga-TGCCM na may pananampalataya. Kasi hindi tayo nag-fail na ipasa sa next generation yung legacy or yung vision. Gets po natin? Sabi po sa 2 Timothy 2:2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrusted to reliable people who will also be qualified to teach others. So how do we build the next generation? For us to build the next generation, go and make disciples. Kahit 12 muna. Hahanap ka lang sa isip mo ng 12 na tao. Hahanap ka ng 12, you will look for 12, then you will form your 12. And when you form your 12, mentor that 12, and one day, send them. Yun nga po ang prayers ko, personally for my disciples. Sabi ko sa kanila, I want you to live a life na extraordinary. Na kapag, kunyari, sabihin kung punta ka sa Imus, Jayans, win ka dyan, kaya mo na yan. Because kaya kitang isend doon at magwi-win ka ng maraming tao doon. Yung ganong buhay po. And alam nyo po, pag nangyari na nakayanan nating i-build lang tong 12 na to, kaya nga po, di ba, meron tayong mga goals na 3 lang this first half, then 3 naman sa next half, and then next year, hanggang ma-build mo yung 12 mo, and pag may 12 ka na, send them all. Ganun po ang nais ng Lord for us to build the next generation. So, question, will your faith move the next generation to passionately love God and love people? Yun pa rin po ang tinatanong at tinahanap sa atin ng Panginoong Diyos. And mga kapatid, I hope makapag-participate tayo na ang buhay natin, we will live a legacy na kasama ang next generation. Laging put to mind yung next generation na mahal ng Diyos. Na dapat sila or dapat ang Word of God makaabot hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus. Okay po yun? And I pray and I do hope na ang bawat isa po sa atin in our hearts, magpa-participate po tayo sa nais ng Lord. And sabi nga po, reminder from Paul sa Colossians 4:17, sabi niya, tell Archippus, nakalagay dyan, tell Archippus, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. So hindi na yan, tell Archippus,
Tell TGCCM, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. So kung ano yung natanggap natin as a church and personally, see to it na makumpleto natin yung ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Alam niyo po ba kapag isa sa atin hindi willing, mahirapan i-build ang goal. Kunyari, ang goal natin is 12, tapos isa-isa, yung sa'yo 1 doon. Akala niyo po hindi malaki yung bilang mo, malaki. Kasi hindi mabubuo ang goal if you will not do yung para sa'yo. Okay po, kaya see to it na as TGCCM Church, makita ng Lord that we will complete the ministry na na-receive natin from the Lord. So again, finish the will of God in your life. So ano po yung una? Live by faith. To live the legacy, live by faith. Then pangalawa, finish the will of God in your life. Yun lang po yung major points na I want to inject. Pero gusto ko rin pong idagdag lang sa napakabilis na kaparaanan. As I have said, yun nga po, 2 lang yung points, but let me inject this. I believe po na when we do really want to live the legacy, it will be easier as we all much want to run the heart of God and build the next generation when we honor our leaders. Di ba po parang, hindi naman connected or parang ang layo niyan sa live by faith and finish the will of God in your life. Pero alam po ninyo, isa to sa katagumpayan ng paglilive ng legacy natin. If today, kung mapapansin nyo, may stability yung faith natin, tapos matured tayo sa pananampalataya, we can likely trace these blessings to our pastors or leaders na kinount yung future natin dearer than their own lives. Di ba po, may mga nauna sa atin na nag-live ng buhay nila for the Lord para meron kang ililive na legacy today. Kaya po, alam niyo, napakahalaga. It's not my thought lang. Pero si Paul nagsabi nito sa Hebrews 13:7-17. Sabi po dyan, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Sa 17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Di ba po, yung mga leaders natin or ministry leaders natin, yung mga teacher natin sa SOL 1, 2, 3, nag-sacrifice sila ng hours or even years para i-develop yung once incapable, insecure, young men and women in the faith. Na ngayon, eto na tayo, na pinagkatiwalaan nila at nakitaan nila ng potensyal. So isa po, I believe critically important yung when we live the legacy is to honor our leaders. When we honor our leaders, we will submit to their direction, their work, their calling, magiging joy. Magko-contribute tayo sa joy ng leadership nila para maging easy for them na ma-finish yung work na binigay sa kanila ng Lord. Alam niyo po, it's easy to understand yung legacy and run it because they are those people na unang itinakbo yun. They are leaders, yung mga unang tumakbo nito, kaya it's easy for us to understand. And with that, we will honor them by finishing what they have started. We will submit to their direction, we pray for them, but we participate. Hindi lang po yung parang, yes, let's pray for our pastor, good health, good life, to our cell leaders. We will pray for them and we will participate sa kung ano yung direksyon ng Lord sa kanila. Alam niyo po, isa lang naman, yung parang ang isa doon, sa natutunan ko, if man, kunyari, merong sinabi ang Lord sa pastor natin or sa mga leaders natin, pinagawa nila sa atin, tas susunod tayo. Kung hindi tama yung pinagawa, sila pastor yung mananagot kay Lord. Pero, as for us, we will obey them and we will honor them by finishing what they have started and by participating sa kung ano yung direction ng Lord sa buhay nila. Magiging madali i-live ang legacy when we learn to submit and to honor yung leaders natin. Hindi lang sila pastor, but even our tribe leaders, cell leaders, ministry leaders, our teachers sa SOL 1, SOL 2, SOL 3, may honor natin yung nilagay ng Lord sa kanila. So, ngayon po,
let me end in this sa Hebrews 11:13. Ayan, sabi dyan, balikan lang po natin yung kanina din po na nasabi ko po kanina sa taas, sa Hebrews 11. Sabi dyan, silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. All these people were still living by faith when they died. So living the legacy is living by faith and finishing the will of the Lord in your life until your last breath. Hanggang sa dulo po ng buhay natin. Lahat po tayo mawawala, yun na lang magandang term. Lahat po tayo mawawala, pero naisin natin na hanggang sa dulo ng buhay natin, hanggang sa dulo ng hininga natin, we will live the legacy as we live by faith and finishing the will of the Lord sa buhay natin. Sabi nga po sa Psalm 71:18, Psalm 71:8, sabi dyan, even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. So ito rin po ang tawag sa atin ng Lord, even tumanda tayo, or ilan po sa atin, we're in that age na, pero ipag-pray po natin na hanggang sa dulo ng hininga natin, we will declare the power of God to the next generation. Yung mighty acts ng Lord hanggang sa dumating siya. We will all die, may mauuna lang, pero let's make sure to live a life that honors God. So today po, we will commit to live a legacy that will benefit the next generation. Ngayon po, i-commit natin na magle-live tayo ng legacy na magbe-benefit sa next generation. We will live by faith and make sure na ma-finish natin yung will, yung calling ng Lord para sa bawat isa sa atin. Kaya po, isa doon, let's surrender yung mga selfish ambition, wrong motives natin, and even intentions, yung kung may conceitedness sa puso natin na nire-reveal ng Lord, kaya hindi tayo makapag-live ng magandang legacy and hindi tayo makapag-live by faith completely. Isurrender din po natin yun sa Lord. Ipagkatiwala po natin. Alam niyo po, may time na mawawala na si Paul. Alam niyang malapit na siyang mawala sa mundong to. Sa 2 Peter 1:15, ito po yung sabi niya, I will make every effort to use or to see that after my departure, you will always be able to remember these things. Paano sinasabi ni Paul na mawawala man ako, pero maaalala ninyo lahat ng tinuro ko. Yung mga tinuro kong mahalin nyo ang Lord, mag-build kayo ng leaders, i-honor nyo yung leaders nyo, lahat po ng yon. So tayo din po, let's make every effort na long after we're gone, still, may maaalala sila ng buhay na nilive natin that honors God fully. Okay po? So, wala naman po talaga tayong may offer to anybody. Like Peter and John, sabi nila sa Acts 3:6, ito po yung time na merong need, may in need na tao silang nakasalubong. Tapos sabi lang nila dyan, silver and gold I do not have. So wala akong yaman ng mundo, wala akong maibibigay sa'yo, pero what I do have, I give you. So yung ilan sa atin, lalo young people, wala pa naman talagang pera, or even kahit tumanda na, may buhay na mahirap pa din, wala man tayong maibibigay, but you know, what we have, we will give to people. And that's the Lord Jesus Christ. Alam niyo, sabi niya, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk, sabi niya. So tayo, wala rin tayong mabibigay, wala tayong maitutulong kung wala talaga, pero kung ano lang yung meron ka, yun yung ibigay mo. At sino yon? Ang Panginoong Jesus. So let us live an enduring inheritance. Next slide, sabi dyan, let us live an enduring inheritance that money could not buy and that could not take away. And that's the Lord Jesus Christ. Marami tayong maiiwan ng pamana sa mga anak, apo natin, pero itong inheritance na ibibigay natin, this will not cost our money. This will not cost yung anong trabaho mo, ano yung pinagdaanan mo sa buhay and such, pero itong inheritance na maibibigay natin to the next generation, money could not buy and death could not take away, and that's the Lord Jesus Christ. And ito yung inheritance na maibibigay natin sa ibang tao. Jesus Christ lang talaga. No name, no glory, only Jesus. So, hindi tayo nagle-live ng buhay for our name, for our glory, na kung anong
nangyari sa buhay mo in this world, pero at the end of the day, sa dulo ng lahat, ang nagmamatter lang how you live your life for the glory of the Lord Jesus Christ. So, sa last part na po, sa 2 Corinthians 2:3 pala, 2-3, sabi dyan, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. As you live the legacy, kasi po, tayo yung letter na nababasa ng mga tao outside this church. Nasa workplaces natin, sa campuses natin, tayo yung letter na very clear nilang nababasa. Minsan di sila nagbabasa ng Bible, but let your life be a testimony. Yung buhay mo yung makita nila, or ang Panginoong Hesus ang makita nila sa buhay na meron tayo. So, as you live the legacy, let them see Jesus in you. If we really want to live the legacy, hayaan natin ang Panginoong Hesus ang pinaka makita sa buhay natin. So, let's declare that our life will be a model of a life nobly lived. Gets niyo po yun? Ang buhay natin will be a model of a life nobly lived. I will live with purpose. I will live by faith. I will finish the will and calling of God in my life. I will build the next generation. I will run the heart of God in my lifetime. Tapos, makita yon ng next generation at maipasa natin hanggang dulo. Sige po mga kapatid, let's pray po. Lord, we come to you, Panginoong Diyos, at nakita po ninyo, Lord God, yung puso ng bawat isa, how we really want, Lord God, to live the legacy, your legacy, Panginoong Diyos. Kaya po right now, we want to commit this time, Panginoon, that as we live the legacy, we will live by faith and we will finish the will of God sa buhay po ng bawat isa sa amin. And dito sa TGCCM Church, Lord, I pray, if meron man sa amin ngayon, Panginoong Diyos, na hindi kita na merong something in our hearts na hindi po nakakapag-give ng glory sa inyo, if merong conceitedness, selfish ambition, wrong motivations, wrong intentions, if nagkamali yung pagtingin namin about the legacy, that what we thought about legacy is yung buhay lang na maipapamuhay namin in this world, Lord, I pray right now, mag-shift po ang mga puso, mag-shift po ang mga minds, O God. I pray na this time, maging clear sa amin, Panginoong Diyos, that if we want to live the legacy, ang legacy na yon ay para sa Panginoong Diyos at ipapasa po namin yon to the next generation. Lord, I pray, honor the hearts ng bawat isa po na andi ito. I pray, Lord God, ang lahat ng commitment namin, nakikita po ninyo ang bawat puso po ng mga kapatid. Lord, i-honor po ninyo ang aming pagnanais na makapamuhay by faith and matapos po yung will and calling na binigay niyo po sa amin. That long after we're gone, maaalala po sa buhay namin ang Panginoong Hesus at makikita ng next generation that we have lived a life that honors God and live a life that glorifies the Lord. Purihin po kayo, Panginoon. We honor you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen.